Gusto ng ilang empleyado na ibalik ang work-from-home setup sa gitna ng nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Pero may agam-agam po dyan ang grupo ng mga employer. At yan ang pinusuhan ni Jamie Santos sa Barangay Saksi. Alas 3 pa lang ng madaling araw, kailangan nang umalis ni Jennifer sa bahay niya sa San Jose del Monte, Bulacan, patungong opisina sa Alabang. Nakakauwi raw siya mula trabaho ng alas 11 ng gabi. Kaya sa papalapit na malawakang rehabilitasyon ng EDSA at kasabay nitong pagpapatupad ng odd-even scheme, hiling ni Jennifer ibalik ang work-from-home arrangement. Baka dumagdag pa yung pamasahe kasi hindi natin masabi ma'am kung anong route yung dadaanan eh. Ganito rin ang inaalala ni Lani, na Bulacan pa pamandaluyong ang biyahe araw-araw. Umalis ako alas 4 sa Bulacan, tapos nakakarating ako dito minsan alas 7 na. Pag hindi pa traffic, pag traffic pa po, nalilit lalo. 2 to 3 hours naman araw-araw ang inilalaan ni Angelito sa biyahe, papasok sa trabaho mula Fairview patungong Makati. Umuulan na, di ba? Ang hirap. Tapos umpisa pa sila June, tag-ulan din. Kaya po, yun, medyo kalbaryo po, ayun po. QC to Parañaque naman ang ruta ni Alma. Sana, oo. Kasi pwede naman siya. Mas makakatipid sa pamasahe. Iminumungkahi ng DOLE na kung kaya ng operasyon ng kumpanya, magpatupad ng alternative working setups gaya ng work from home. Mutually beneficial po. Hindi makakapinsala sa pagpapatuloy ng negosyo, pero matiyak din po na hindi rin mapipinsala ang ating mga manggagawa. Pero ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi ito uubra sa lahat ng industriya. Marami sa kanila, wala na sila magagawa. Kung may project sila, talaga na sila. Direct to go there. Hindi po pwede mga gusto mo. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao rin na mag-usap. Discarte nila, kanya-kanya. Humihiling din ang ECOP ng insentibo para sa mga negosyong magpapatupad ng alternative work arrangement. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.